Shalom po sa inyong lahat. Tayo po'y narito sa ating paghahanda para sa ika-30 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya, kung saan pinagdiriwang po natin dito sa Pilipinas at least ang Prison Awareness Sunday. Ang sabi po ni Jesus, ako'y nauuhaw, nagugutom, walang damit, dayuhan, nasa hospital, nasa bilangguan. Ano mang ginawa niyo sa pinakamaliit, ginawa niyo sa akin. Brothers and sisters, yung pong mga kapatid natin, kapatid pa rin ho natin sila na nandun ho sa piitan, sa mga bilangguan, hindi natin dapat malimutan. Pagdasal ho natin sila, may ginagawa din ho ang Panginoon sa kanila. Si Father Jun ho, meron ako mga karanasang ganyan kasi bago ho ako na-ordinan, 3 years before my ordination to the priesthood, 3 taon din ho ako nasa bilangguan. I mean to say, nangangalinga sa mga bilanggo. Doon po, nagtuturo ng katesismo, nag-animate ng misa, nakatagpo ko doon yung mga bilanggo at alam ko ho, ang lapit-lapit din nila sa Panginoon. Kaya lang may pinagdurusahan sila o something. Pero hindi ho nagbabago dapat ang pagmamahal natin sa kanila. Kasi yung pagmamahal natin sa kanila, ginagawa natin kay Jesus. Binabati ko po kayong lahat na sumusubaybay sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Sabang kayo naroon, sana po ipagpalain kayo ng Panginoon sa inyong panonood. Mga magulang, mga anak, mga may sakit, mga kaparian, mga reliyosa, mga diakono, mga katikista na nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Magkakasama po tayo dito sa ating pagtuklas ng kahulugan ng salita ng Diyos para sa ating mabuhay at para sa mga kasalamuhan natin. Sana po maging kaaya-ayang yung inyong pagsubaybay at shalom po sa inyong lahat. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every Wednesday at Santo Niño Chapel, Greenbelt, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at DMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. And at the Arzobispado de Manila, every third Friday of the month, from 4 o'clock to 6 o'clock p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Ang sabi ni Yahweh, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak, sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Ito pong ating unang pagbasa ay hango kay Propeta Jeremias, chapter 31, verses 7 to 9. Mula po sa chapter 13 ni Jeremias, ito pong bahagi ng kanyang aklat na ito, mahaba po yung aklat ni Jeremias, ay tinatawag na Book of Consolation. Ito po yung aklat kung saan talaga kinukonsuelo, pinalalakas ng damdamin, para bang inaaliw ng Diyos ang kanyang bayang Israel kasi po medyo nakalugmok ho dito sila sa pagdurusa. Kaya naman dito sa ating pagbasa sa chapter 31 verse 7, nakikinig-kinita dito ni Jeremias ay yung pagdurusa ng kanyang bayan na mapapatalsik ho, Inihula ho ni Propeta Jeremias yun. Mapapatalsik ang kanyang bayan mula sa Israel patungo sa ibang mga lupain ng mga pagano bilang parusa ho kasi hindi sila naging tapat sa Panginoon sa kanilang tipan sa Diyos. Lagi hong ganun ang magiging istorya kasi ho, tapat ang Diyos, makatuwiran ng Diyos. God is just. Pinanindigan niya yung kanyang pangako sa atin
Pangako niya, ipagpapalain niya tayo kung tayo taging tapat sa Kanya. Parurusahan kung hindi tayo naging tapat. Ganun ho yun. Kung kaya, dala ho ng katapatan ng Diyos yun, ha? Hindi kamukha natin. Ang dami nating pangako, ang dami nating mga pangako napapako. Hindi tayo tapat sa ating mga pangako, etc. Ganyan. Ang Diyos ho hindi ganun. Tapat ho lagi siya. Kung kaya, kung nagkasalaman tayo, pwede tayo manumbalik sa Kanya at magiging tapat sa atin ng Diyos lagi. Kung kaya nga, dito sa pagbasang ito, nakikinikinta ni Jeremias yung pagdurusa ng kanyang bayan. Pero dito ho sa Book of Consolation ito, from chapter 30, nasa 31 na ho tayo, talagang pinalalakas niya yung kalooban ng Israel, na hindi sila dapat panghinaan ng loob. Ang Diyos ay laging tapat. Maging tapat lang sila sa Diyos, maging tapat ang Diyos sa kanila. At kung kaya nga, panunumbalikin uli sila ng Diyos doon sa kanilang lupain. Well, brothers and sisters, at papatutunayan ng Diyos doon na talagang ama siya ng Israel, At tinuturing niyang panganay niyang anak itong Israel na ito. Brothers and sisters, ano ba itong ibig sabihin itong pagbasang ito para sa atin? Ang katotohanan ho nito, tayo rin, karanasan natin yun. Hindi tayo nagiging tapat sa Diyos, kung kaya ang dami mga pagsubok at mga pagdurusa na dumadapo sa ating mga buhay. Litong-lito tayo, hindi natin alam kung ano gagawin natin. Ang gagaling natin mga tao, lalo na dito sa Pilipinas, ang gagaling natin mga tao, talagang tinitingala tayo sa ibang mga lugar, pero tingnan nyo, sa ibang mga bansa, hinahakot yung ating mga manggagawa, yung ating mga doktor, yung ating mga nurse, yung ating mga teachers, etc. Talagang pinauunlakan sila doon, talagang hinahangaan sila. Dito hirap na hirap tayo. Ang dami nating troubles. Bakit? O, tanungin natin sa sarili natin, bakit? Hindi tayo tapat sa Diyos, hindi tayo tapat sa ating pinapangako sa Kanya, hindi natin sinasabuhay ang pananampalataya natin. Nagsisimba tayo, pero paglabas sa simbahan, siguro kulang naman ang ating pagsasabuhay ng ating mga naririnig. Francis, dapat mapaalalahanan tayo nito. Lagi kong tapat ang Diyos. Kinakailangan lang talaga suriin natin sarili natin. Saan ba tayo nagkulang? Magbalik tayo uli sa Panginoon. At alam natin, hindi niya tayo sisipayuin, hindi niya tayo, papaliwalain. Naku, hindi. Talagang kakalingain niya tayo uli. Yun ho ang gusto natin mangyari, di ba? O sana ho, mapaalalahanan tayo ni Jeremias, Kasi tandaan natin, the church, ang ating ina na eklesiya, atin ho siyang ina, atin siyang guro, mater et magistra. Mother and teacher. Ang church ho ganoon. Pinababasa niya ho sa atin itong mga talatang ito ng kasulatan. Hindi ho pang bigyan tayo ng history lessons, kundi in order to help us learn from history. Napaka-importante ho nun. Yung mga nangyaring yun sa unang panahon ay talagang para sa ating katututo. Sinasabi ho yun sa atin ni Saint Paul, chapter 15 of Romans, verse 2, na talagang lahat ng isinulat noong una pang panahon ay sinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagpapalakas ng loob ng kasulatan at mga halimbawa ng ating mga ninuno, tayo magkaroon ng pag-asa. Right, binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. Sana huwag tayo masiraan ng loob. Tingnan lang natin ating mga sarili, saan ba tayo nagkulang, magpakumbaba tayo at aminin yun, at talagang tumawag tayo sa Diyos. Siya huy ating Ama, Father of Israel. And of course, Jesus told us to call God our Father. And we are His beloved sons and daughters. Dahil sa ating binyag, nagpapasalamat po tayo doon. Ito po ang salita ng Diyos.
Ito po, nagpapatuloy tayo sa ating pakikinig mula sa sulat sa mga Hebreyo pa rin po. Dito po talagang sinasalungguhitan yung pagiging pari ng Panginoong Jesus. Sinasabi po sa atin dito na ang bawat dakilang pari, the high priest po, tingnan nyo, marami hong mga kaparian. Yung mga anak ni Levi, yun dun ho sa angkan ni Padok, Sadducees, no po. Yun ho yung magiging mga kaparian kung tutuusin. Pero isa ho doon ang magiging pinakapunong pari, yung high priest, para bang chief priest na ganyan. Ayun ho. Ang sinasabi dito, bilang yung bawat punong pari ay talagang hinahango mula sa mga tao. At ginagawa siyang representante ng mga ito sa harapan ng Diyos upang mag-alay ng mga handog at mga sakripisyo para sa pagpapatawad ng kasalanan. Brothers and sisters, importante yung maintindihan yon. Yun ho ang ibig sabihin ng pari. Ang pari ho'y tagapamagitan, lalo na, ng tao sa Diyos. Yun ho ang ginagampanan niyang papel. Si Jesus ho, ang pinakapunong pari natin. Nung isang linggo, narinig natin, ang dakila nating punong pari, our great high priest. Siya ho ang namamagitan sa tao at sa Diyos. Hindi niya ho pinakikialaman yung politika ng mga politiko. Wala ho siya doon. Hindi ho siya tagapaghusga ng mga usapin na pang sosyal na gano'n. Hindi ho eh. Ang laki-laki ho na magiging papel niya para sa pagpapanumbalik ng mga tao sa Diyos. Ang laki yung trabaho noon. Talagang ituruan yung mga tao tungkol sa kanilang katatayuan sa harapan ng Diyos, kung sino ang Diyos para sa kanila, kung sino sila sa harapan ng Diyos, kung ano layunin ng Diyos para sa kanila. Ang dami hong dapat gawin tungkol doon. Kaya ho, kung yun ang pag-uukulan ng pansin, ang laki ng bagay na trabaho ng bilang isang pari, kung tutuusin. At ang sabi nga dito, ang pari, ang talagang nagiging tagapamagitan, siya ang nagiging representante ng mga tao sa harapan ng Diyos. Siya nag-aalay sa kanya ng kanilang mga handog at ng mga sakripisyo. Yun ang pinakapangunahing papel ng pari. Pagkatapos siya ipangaral ng salita ng Diyos, siya ngayon mamumuno sa kanila sa liturhiya, sa leiton ergon, sa gawain ng bayan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng liturhiya, liturgy, the work of God's people. Kabilang ho siya doon sa mga bayan ng Diyos na yun at siyang pinununan nila. Siyang tinuturing na priest. The word priest comes from presbyteros in Greek, which means elder. He is the elder. Pwede siyang very young person, chronologically speaking, but he is elder, Kasi pinili siya, hinirang siya ng Diyos para sa pamumuno sa kanyang bayan. Tapos sabi niya, kaya niya talagang paghitunguhan ng pasensyoso yung mga ignorante at yung mga nagkakamali. Bakit? Siya rin kasi bilang isang pari, isang tao, ay talaga ang dami-daming kahinaan. At kaya nga, para dun sa kadahilanang iyon, lagi siyang kinakailangan mag-alay ng sin offerings, ng pag-aalay para sa pagpapatawad ng kasalanan, para sa kanyang sarili at para sa mga tao. Brothers and sisters, nakita niyo yun? Yung mga pariho talaga, tunay na mga tao. Sila din may mga kahinaan, may mga pagkakasala din. Kung kaya nga, pagka nag-aalay sila ng misa, hindi lang huyo para sa mga tao, kundi para sa kanila sa mga sarili din, kung tutuusin. Brothers and sisters, importante yun, no? Talaga, hinirang siya ng Diyos mula sa mga tao, para sa mga tao. Yun ho yung katotohanan ng isang pare. He was chosen by God from men, for men, in order to make sin offerings for himself and for them. Sa verse 4 ho, napakaalaga po nito sinasabi dito, no one takes this honor upon himself, but only when called by God, just as Aaron was. Ang sinasabi niya dito, walang nag-aangkin itong kadakilang ito, itong kapurihang ito, this honor, upon himself. Hindi mo pwedeng ibigay ito sa iyong sarili. Hindi mo pwedeng angkinin ito kung hindi ka tinatawag ng Diyos. Brothers and sisters, kahit na ho sa ating kapanahunan, yung pagpapari ngayon, hindi ho right ito. No one can talk about right of becoming a priest. I cannot talk about any right for becoming a priest. I never thought of becoming a priest, when I was younger, something like that. My brother did, not me, Pero it is God who bestows this honor, okay?
talaga, he should be called. It's a vocation. You know, ibig sabihin ng vocation, a call. Kung sino tinatawag ng Diyos, kuminsan din yung maintindihan. Ako, ang dami kong naging mga kaklase, ang gagaling, talaga kong matatalino, tapos mayayaman, tapos, gifted and whatnot. Pero yun lang, anak ng tubero, ako yun, nakapagtapos. I don't know why, but it is God's call. I cannot say it is my right to. I cannot take this honor on myself. No one takes this honor upon himself, but only when called by God. Francisas, tingnan nyo, kung minsan pinag-uusapan, pwede ba yung hindi mga lalaki, mga kababaihan, maging pare, para bang, paglalaban nila yung bilang right. Teka, walang right tayong pag-uusapan. Linaw-linaw nito. No one takes this honor upon himself, but only when called by God. And it looks as if the way Jesus, did things, it was not exactly like that. And so, we should respect what Jesus did. I don't know. I mean, I don't claim any right. Of course, I am a man, and it is just like that. But it never entered my mind that it is a right. It cannot be. No one claims this honor, takes this honor upon himself, but only when called by God. And so, ito rin yung nangyari kay Jesus. Siya ay ginawang, si Kristo, ginawa siyang pari ng Diyos. Bakit? Siyang pinatutungkulan nung sinasabi sa second Psalm, "You are my son, this day I've begotten you." Tapos sa verse 6, pinapatungkol sa kanya, yung tungkol kay Melchizedek, "You are a priest forever according to the order of Melchizedek." Itong si Melchizedek kasi, pari siya ng, prinsipe siya, o hari siya ng Salem, the king of Salem, and wala ko siyang generation, hindi ho binanggit yung kanyang talaangkanan, para siyang mula sa eternity. Kaya nga sabi dito sa sulat sa mga Hebreo, tulad ng ating Panginoon Jesucristo. Siya ay talagang prinsipe ng kapayapaan. Peace I live with you. Something like that. And of course, he has yung kanyang talaangkanan ay mula sa Diyos, kung tutuusin. He is the Son of God. Brothers and sisters, ito ho yung tinuturo sa atin itong napakagandang bahaging ito ng sulat sa mga Hebreo. Si Jesus ang ating dakilang pari. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga disipulo at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus sa taga-Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin niyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka't pinatatawag kanya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita uli." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus sa daan. Ito mga kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan po, dumating po tayo dito sa dulo ng ikasampung kabanata ng Ebanghelyo ni San Marcos. Napakahalaga hong maintindihan natin itong istoryang ito. Napakaganda po nito.
Pero para maintindihan mo natin to, kinakailangan natin yung kinapapalooban niya, yung kanyang konteksto. Always read the text in context. Napakahalaga po nun. Siguro po kayo na nakikinig, subaybay dito sa ating palatuntunang itong Word Made Flesh. Noon na nga nag-aaral kayo, baka nag-aaral pa kayo ngayon, sa elementary o sa high school o sa college, kunyari sa English subject nyo o kaya sa Filipino language subject ninyo, malamang nagti-theme writing ho kayo, no? Yung mga paksa, sulatin, ano ganyan. Pagka susulat ka ng isang sulatin, of course may theme ho yun, ano? May paksa. Sabihin natin, my most favorite pet. You know? Abay, bago ka magsulat, ano gagawin mo? E di mag-iisip ka, natural. Sa pag-iisip mo, mayroon kang gagawin eh. Ano gagawin mo? Gagawa ka ng outline. Hindi ho ba? Ng isang balangkas. Natural. Hindi ka naman magsusulat ng, ang aking paboritong hayop o pet ay isang aso, si Brownie. Si Brownie namatay. Ano pa, susulat mo pagkatapos nun, namatay na. You know? Eh, wala nang theme yun. Tapos na, hindi ba? Hindi, mag-iisip ka, paano mong isusulat na magaling yun. And so, you got to make an outline. Really, balangkas. O ito si Marcos, napakagaling ho niya magsulat. He has some beautiful short story na talaga namang pagka narinig mo, galing eh. I mean, yun nga ho, sinusulat niya itong chapter 10. As you can imagine, meron siyang outline somehow. Kung inilagay niya ho itong istoryang ito, nitong bulag na ito na si Bartimeo na mamalimos doon sa Jericho, sa dulo, ibig kong sabihin, meron siyang layunin kung bakit nasa dulo yun. Hindi niya pinagpauna yun. Di ba? Ganun no eh. He is an intelligent writer. He has an outline. And so, you know, as you understand, lalagay niya ito sa dulo. Bakit? Kasi para itong, conclusion na nung kanyang iniistorya dito sa chapter 10. Ano nga ho ba yung chapter 10? Look, brothers and sisters, chapter 10 begins with a discussion. Magdidiskusyon ho ang mga Pariseo. Didiskusyon nila ho si Jesus tungkol sa diborsyo. You know? Talagang mainit na paksain ho yun noon. Tutusin hanggang ngayon. The point is, anong posisyon ni Jesus tungkol sa diborsyo? Ayan. Ang sasabihin ni Jesus sa kanila, ang diborsyo pinahintulot sa inyo ni Moises dahil sa katigasan ng inyong ulo, hindi yun ang layunin ng Diyos. Kung kaya dadalhin niya ang tao doon sa umpisa ng Biblia. Tingnan nyo, nilikha ng Diyos ang tao, lalaki, babae. Kung kaya nga pinagtambal sila, hindi na sila dalawa, kundi isa na lang. Nakita niyo ba yan? Hindi na sila dalawa, kundi isa na lang. You know? Kung kaya ang pinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalay ng tao. Wow! You know? Brothers and sisters, ano pinagsama ng Diyos? Lalaki at babae. Uy, hindi ho lalaki at lalaki, babae. Hindi ho yun. You know? Sabi ko nga, hindi naman si Adam and Eve ho yung pinagsama ng Diyos, hindi si Adam at Steve. You know? Something like that. Anyway, brothers and sisters, basta, ayun, may problema yung mga Pariseo. Talagang ibang-iba pag-iisip nila kay Jesus. Tapos dumating, ikalawang bahagi ito, yung Jesus and the disciples and the children. Sa verses 13 to 16. Hindi naintindihan ng mga disipulo yung palagay ni Jesus sa mga children. Akala ng mga disipulo, mga hadlang sila, mga disturbo sila, kaya pinagtatabo yan. Nagalit si Jesus. Huwag niyong pagtataboy ng mga batang yan. Kung hindi kayo magiging tulad ng mga bata, hindi kayo pwedeng pagharian ng Diyos. Wow! Hindi naintindihan ng mga disipulo yung pananaw ni Jesus. Tapos the next part is in chapter 10, verse 17 to 22, the rich young man. You know? Of course, we do not know him as rich young man. Yung young na yun, na kay Mateo yun. Pero he must have been a rich young man. Anyway, the point is, itong taong ito, patakbong lumapit kay Jesus. You know, nagpatira-papa sa harapan ni Jesus. Good teacher, you know. Anong dapat kong gawin para magkaroon ng buhay Diyos, eternal life? Sinabi ni Jesus, well, sundin mo yung mga utos. Isinunod ko na ho yung mga utos na yun, you know. Iisa na lang ang dapat mong gawin para talagang magkaroon ka ng buhay Diyos. Ano yon? Pagbili mo lahat, tapos yung pinagbilhan, bigay mo sa mga dukha, bumalik ka sa akin, at sumunod ka sa akin. Magkakaroon ka ng buhay Diyos. Nalungkot siya, umalis, you know. Brothers and sisters, napaka-importante nitong parting ito para maintindihan yung ating ebanghelyo ngayon. Tapos sasabihin ni Jesus doon, naku, napakahirap para isang mayaman makapasok sa karin ng Diyos. Takanta yung mga disipulo. Kayo nang tinuturo sa kanila. Pagka mayaman ka, ibig sabihin pinagpapala ka ng Diyos. Kung pinagpapala ka ng Diyos, maliligtas ka. You know? Sabi ni Jesus, hindi raw. You know?
At inulit pa ni Jesus, sabi niya, mas madali pa para sa kamelyo pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayamang makapasok sa karayom. Kaya talagang litong-lito itong mga disipulo niyang yun. Brothers and sisters, tingnan niyo pagtuturo ni Jesus. Ibang-iba ho talaga sa tinuturo ng mga Hudyo noon at sa pag-iisip ng kanyang mga disipulo. Ibang-iba ho. Dapat matuto ho tayo kay Jesus. Tapos sabi ni Pedro, Panginoon, iniwan ho namin ang lahat. Sabi ni Jesus, ang nag-iwan ng lahat para sa akin at para sa Ebanghelyo, magkakaroon ng sandaang makaulit na pagpapala. Of course, may mga pagdurusa at buhay kapilang ng Diyos sa wakas. Tapos, pinagpatuloy ito sa verse 32 na ho, iuhula ni Jesus yung kanyang pasyon na darakpin siya, papatayin at sa ikatong araw mabuhay muli. Yun ang inihula niya. Anong kasunod noon? Yun ang pagbasa natin ng isang linggo. Ambisyon naman ang inatupag ni Santiago at ni Juan. Grabe, ho? Tapos, sinabi ni Jesus sa kanila, pagka magiging gusto nyo mauna, dapat maglingkod kayo. Tulad ng anak ng tao. Hindi na parito papaglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa kaliligtas, katutubos ng lahat. Yun ho yung pinaka-background nito. Pinaka-conclusion, ito hong tagpong ito ni Bartimeo. Ano nangyari? Ang sabi ho dito, dumating sila sa Jericho. Nung papaalis na silang ganyan, tandaan nyo ho, kasama ni Jesus, ang kanyang mga disipulo at napakaraming mga tao. Ano nadaanan nila? Isang bulag ho na namamalimos. Pangalan niya, Bartimeo. Ano ba ang ibig sabihin ng Bartimeo? Bar, ibig sabihin son. Timeo, yung tatay niya, son of Timaeus. Yun yung sabi dito. Nandun siya na namamalimos sa tabi ng daan. Brothers and sisters, hindi naman lahat ng bulag namamalimos, hindi ho ba? Hindi man lahat ng nagpapalimos, bulag, hindi ho ba? Ang malas talaga nito taon to, bulag siya, namamalimos pa. Anyway, nung narinig niya, pwede namang makarinig ang bulag, hindi ho ba? Nung narinig niya na dumadaan si Jesus sa taga Nazaret, naku, nagsisigaw siya. Yun ang ibig dito, nagsisigaw siya. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Brothers and sisters, napansin niyo yun? Ang tawag niya kay Jesus, anak ni David. Yung anak ni David is one of the many messianic titles. Pinangako ho ng Diyos na yung magiging Mesiyas ay mula kay David, kaya anak siya ng David. Si Jesus, alam natin yun. Mula ho sa talaang kanan na makikita nyo kay Mateo, na kay Lucas, si Jesus talaga anak ni David, galing ho sa angka ni David through Joseph. The point is, sa mga tuwid ho, bagamat bulag itong si Bartimeo, he has no sight. He had an insight into Jesus. Meron ho siyang nahulaan tungkol kay Jesus na hindi natin narinig doon sa mga disipulo niya, hindi natin narinig doon sa mga maraming taong kasama ni Jesus. Bulag ho ito nagsasalita, pero meron siyang nakita kay Jesus na malamang hindi pa na nakikita na si Jesus talaga ang Mesiyas. At humihingo siya ng habag. Anong ginawa ng mga tao sa kanyang paligid? Naku, pinatahimik siya. Huy, tumahimik ka, ang ingay-ingay, bulag ka dyan. Ganyan, Ano nangyari? Mas nagsisigaw ho yung tao. Talagang pinapakita niya, meron siyang pananampalataya kay Jesus. Tingnan niyo, sinigaw niya, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Wala na yung Jesus. Basta para sa kanya si Jesus ay anak ni David, siyang Mesiyas. Mesiyas, mahabag po kayo sa akin. Ganun ang sinasabi niya kay Jesus. Grabe ho yung pananampalataya niya, hindi maduwag-duwag ng mga nasa paligid niya. Brothers and sisters, I hope we understand here. Hindi ho natin dapat pahintulutan ng ating pananampalataya kay Jesus na patahimikin nino man. No way. Dapat papangalandakan natin yung pananampalataya natin kay Jesus. Kung hindi sila nananampalataya kay Jesus, pasensya sila. Tayo mananampalataya tayo, pagsisigawan natin yun. Importante ho yun. Karangalan ho ni Father June ay pakahagi sa inyo ang kanyang pananampalataya kay Jesus. At sana ho kayo rin pinapahayag niyo yun. Of course, hindi lang sa salita, kundi sa ating mga gawa, sa ating pamumuhay, sa ating pagsunod sa turo at inuutos sa atin ni Jesus. Yun ang dapat mangyari. The point is, tingnan nyo, makadalawang beses sumigaw itong taong ito, di ba? Siguro 2 beses na nakasulat dito, pero ang ibig kong sabihin ng pandiwa ay yung ekranzen, sa Griego ho, ekranzen is imperfect. It means to say, repetitive action. He was calling out, evermore, something like that. He was constantly calling on Jesus. Ibig kong sabihin, talagang pinasisigawan yun. Francis, hindi lang minsan sumigaw to. Madalas yung sumigaw to. Pagka nangangailangan ka sa Diyos, pagka nagdarasal ka, huwag ka manghinawa sa pagdarasal. Huwag ka masiraan ng loob. Akala mo hindi nakikinig si Jesus, hindi ba? Parang dumaan lang si Jesus, hindi man siya pinansin. No, Jesus is not hard of hearing. He is not ignoring us. He just wants to really see how much we trust Him.
We really call out to Him. Nakita niyo ba yung mga beggars? Hindi ba, humingi sila sa iyo, hindi ka lulubayan ang hindi mo sila tataboy, o hindi mo sila bigyan. Hindi ba ganun yun? That's it. That's a beggar psychology. It works. It works. Anyway, dito, makikita na it works. Ano nangyari nung sumigaw uli ng mas malakas itong taong ito? Tumigil si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Call him. Tawagin niyo siya. Kung kaya tinawag niyo yung tao, sabi sa kanya, uy, lakasan mo kalooban mo. Pinatawag ka niya. Get up. Francis, napansin niyo ba yon? Dito sa verse 49, meron hong isang pandiwa dito na 3 beses ginamit. There is a verb here that was used 3 times. Ano yon? Call. Alam niyo, para sa inyong kaalam, if you went to Luke, chapter 18, dito po sa verse, I think it's 38 to 43, kung pupuntahan niyo yung mga talatang yun kay Lucas, makikita niyo, ito rin ho yung pagsasalaysay ni Lucas nitong tagpong ito ni Bartimeo, yung istorya ho ni Bartimeo, nandun kay Lucas na yon, from chapter 18, verse 35 to 43. Makikita nyo, wala hong ginagamit na pandiwang call doon. Hindi ho ginamit yung salitang call. Importante ho ito. Pagka nagbabasa ho kayo ng Biblia, pansinin nyo ho kung anong salita o mga parirala, words or phrases, ang ginagamit ng paulit-ulit. Bakit? Tingnan nyo, noong unang panahon ho, hindi ho masyadong laganap ang papel. Papyrus. Papyrus ho is a forerunner of paper. Yeah, papyrus. Papel. Hindi ho ready available yun. Mahal ho yun kung tutuusin. Hindi ho kamukha ngayon. You can buy a notebook, a pad paper, o a bond paper, a ream of bond paper, almost for nothing. Those days, hindi ho ganun yun. Kung kaya, kapag magsusulat ka ng kapanahon ng iyon, dapat diretsuhan. Walang paligoy-ligoy, hindi pa ulit-ulit. Hindi pwede. Bakit? Wala kang material. Kung kaya pagkapaulit-ulit ang isang salita, ibig sabihin pinagdidiinan. Importante ho yun. At tingnan nyo dito sa verse 49, 3 beses ginamit yung call. Call him. So they called him. Get up, he is calling you. 3 beses ho. Kasi ho, itong istoryang ito ni Bartimeo is a story of a call. It's a vocation story. Tulad ng tinawag ho yung mga disipulo ni Jesus. Kung gusto niyang tawagin yung mayamang binatilyo doon, He called them. Dito ho, may call din ito. Kaya lang, ang laki-laki ng kaibahan. Ano nangyari dito sa pagtawag na ito? Tinawag nga yung bulag, si Bartimeo. Ano ginawa niya? Very nice. Verse 50 ho. Ang sabi dito, he threw his cloak aside. Aba, tinapon niya yung kanyang balabal. Pagka bulag ka, tinapon mo yung isang bagay, hindi mo na makikita yun. No. Ba't siya tinapon yun? Brothers and sisters, yun ang kaisa-isa niyang pag-aari. Cloak, yung kanyang balabal, yung kanyang mantel na yun ang kaisa-isa niyang pag-aari. Wala na siyang ibang pag-aari. Alam niyo, in the Jewish law, in Leviticus, for example, you have that in Leviticus. How do you say? Chapter 24. Sinasabi ho dun sa Leviticus chapter 24 na yun, pagka nagpautang ka, nagpahiram ka ng pera sa isang dukha, at ang kanyang prenda para sa iyo, yung kanyang pledge, ay yung kanyang balabal, pagka magtatakip silim na, kesyo na bayaran kanya o hindi, dapat isolin mo yung kanyang balabal. Bakit? Yun lang kanyang panangga sa lamig. Kinabukasan, babalik niya sa iyo yung kung di ka pa niya nababayaran. Pero pag takip silim, dapat sosolin mo sa kanya. Francis, tingin nyo kung gano'ng ka-sensitibo sila tungkol sa balabal, po? Yun nga, kasi yun ang kaisa-isa niyang pag-aari. Itinapon pa. Ano ibig sabihin nun? Talagang meron siyang inaasahan. Talagang may inaasahan siya. May mangyayari sa kanya. Tignan niyo kung ano nangyari. Pagkatapos siya itapon yung kanyang balabal, he sprang up. Kitang-kita mo talaga sabik na sabik siya. Biro mo, dininig siya ni Jesus na tinatawag na siya ngayon. And he came to Jesus. Francis, napakaiba ho ng pangyayari doon sa rich young man, di ba? Yung rich young man came to Jesus. Okay? Tapos sabi sa kanya ni Jesus, pagbili mo lahat, yung pinagbilan mo, bigay mo sa mga dukha, tapos bumalik at sumunod ka sa akin. Ang sabi ho doon, umalis yung taong yun malungkot. Bakit? Napakayaman niya. Francis, dito ho, dukhan-dukha ito.
mismo yung tangi niyang yaman, tinapon niya pa man din para makalapit kay Jesus. Tuwan-tuwa. Ang laki ho ng kaigabahan, no? I mean, yung isa malungkot, ito tuwan-tuwa. Yung isa paalis kay Jesus, ito palapit kay Jesus, you know? Yun napakayaman, ito napakahirap. Talagang tuwan-tuwang lumapit kay Jesus. Ang laki ng kabaligtaran. Anyway, ang sabi ni Jesus sa kanya, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Brothers and sisters, narinig niyo yun? Anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Brothers and sisters, ewan ko kung kayo yung bulag, anong gusto niyong gawin sa inyo ni Jesus? Ewan ko, maraming, total, hindi tinatanong naman sa'yo kung anong gusto mong gawin sa'yo. Di marami kang pwedeng sabihin. Pwede mo sabihin, for example, Panginoon, tignan niyo, bulag na bulag akong ganito, namamalimos lang ako. Sana ho'y pahintulod niyo, araw-araw. May dumaan dito isang milyonaryo. Nabibigyan ako ng 30,000 pesos every day. Sabi ni Jesus, what do you want me to do for you? Ayun ang I want him to do for me. So pwede mo sabihin sa kanya, ba't hindi? Baka pagkaloob sa'yo ng Diyos. Sabi, what do you like me to do for you? Friends and sisters, pagka nagkaganon, can you imagine what happens? At the end of the month, he has 900,000. You know? At the end of 3 months, you know, may malaki ng pera yun, milyonaryo na siya. Baka bukas, makalawa. Ang laki ng problema niya. Ngayon, kidnap victim na siya. You know? Can you imagine? May pera siya. You know, alam ng lahat, every day, may nagbibigay sa kanya 30,000. Ang laki ng problema niya hiningi, ano? You know? O kaya, Panginoon, tignan niyo, bulog na bulog ako. Sana mo, pahintulot niyo naman sa akin. Bigyan niyo naman sa akin ng biyaya na mapangasawa ko, pinakamagandang dilag sa buong mundo. Can you imagine, bulag, tapos gusto niya, pinakamagandang dilag? You know, I mean, anyway, in this world of possibility, everything is possible, right? Since Jesus was asking him, what do you like me to do for you? He can be so foolish to ask anything foolish, you know? Pero the beautiful thing about it, ang sabi nitong tao to, Lord, I want to see again. Importante ho yung again na yon, ha? Dito ho sa Ebanghelyo binasa ko sa inyo, wala yung again na yon. Mali ho ito. Kasi ho sa original niya, anablepso ang sabi. Anablepso, hindi lang blepso. Anablepso. Anablepso, blepso, ibig sabihin, I may see. Pero yung ana means again. Ibig ko sabihin nitong taong ito, hindi bulag pinanganak. You know? Hindi kamukha sa chapter 9 ni John. Ibig sabihin, noon, nakakakita na siya. Kaya lang siguro nagkaroon ng diabetes and whatnot, na nagkataroon ng katarakta, nabulag. Pero ngayon gusto niya makakita uli. Brothers and sisters, yun ang mga disipulo, tinawag sila ni Jesus. Ngayon nabulagan na sila ng ambisyon. You know? Kaya dapat ngayon makakita sila uli. Ang maganda nito, ang sabi ni Jesus sa kanya, humayo ka, ang iyong pananampalataya ang nagligtas sa'yo. Talaga naman yung pananampalataya, dakilang-dakila. Kung kaya nga, natanggap niya kagad yung kanyang paningin, at sumunod kay Jesus. Hindi ho sumunod kay Jesus lang. Sumunod kay Jesus sa daan. He followed Jesus on the way. Kasi ho yung way na yon is the way to Jerusalem, to the cross. Yun yung cross na ayaw tanggapin ng mga disipulo. You know? Francis, naintindihan niyo ba? Ang yaman-yaman ho itong mga pagbasang ito. Para ho sa atin, ano kaya yung ibig sabihin nito? Francis, may kabulagan ba kayo? Siguro sabihin, Father, salamat sa Diyos, hindi ako bulag, nakakita ako . Alam niyo, pwede tayo nakakita. Mas magaling pa kay Father, nakakita kayo kahit walang salamin. You know? Pero, malamang ho, ang dami natin kabulagan. Kabulagan, hindi natin nakikita ang kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi natin nakikita ang pangangailangan ng mga tao na sa paligid natin. Hindi natin nakikita kung anong pangangailangan talaga natin, yung salita ng Diyos. Hindi natin napapahalagahan, etc. ganyan. Siguro may mga tukso tayong nilalapitan pa man din, hindi iniiwasan. Ang dami ho natin kabulagan kung tutuusin. Sana ho, makakita tayo uli. Ano ho? Pero si Jesus lang ho makakapagaling sa atin kung meron tayong pananampalataya at lalapit tayo sa Kanya. Kung sinasabihin sa atin ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Para sa iyo. Ewan ko kung ano huhingin natin. Sana ho para tumama ho ako sa loto. Sige, matindi. Pero tandaan nyo, hindi ho yun ang pinaka-importante kung tutuusin. Brothers and sisters, sana maging marunong tayo. Tingnan niyo yung hiningi dito ni nung tao, sana makakita ako uli. Napakahalaga ho nun. Sana makakita tayo uli. Makita natin ang kahulugan ng ating buhay. Makita natin ang kagandahan ng buhay na ito, ng kagandahan ng ating pananampalataya. Makita natin talaga kung sino si Jesus sa ating buhay. Kung ano ang ibig sabihin ng maging Katoliko tayo, maging mga Kristiyano tayo. Ang ganda-ganda ho nun. At sana, sumunod tayo lagi kay Jesus. Doon sa daan na pinatatahak niya sa atin, na iginuguhit niya ho sa atin sa magitan ng Biblia na pinag-aaralan natin dito. Ng daan na tinuturo sa atin ng Eklesiya na nagtuturo ng daan ni Jesus. Napakaganda ho nun, pagpapalain tayo talaga.
Father June, paano po ba namin maiiwasan ang pagiging spiritually blind? LB, thank you very much for your question. Paano ba namin maiiwasan ang pagiging spiritually blind? Napakaganda nung tanong mo ito, no? Spiritually blind, ibig sabihin, hindi naman, kahit na may mata ka nakakita 20/20, linaw-linaw ng vision ng mata mo, pero yung inner eye mo, yung interior eye mo, yung spiritual eyes mo, talagang may diferensya. Hindi mo napapahalagahan, hindi mo nakikita yung dapat nakikita mo, na pananampalataya lang makapagpapakita sa iyo. For example, we don't see God. We don't see really the immediate reward of doing good. We don't see heaven. Something like that. We believe in this, right? Yun nga eh. Ang tinatanong mo, paano ba nating talagang may iwasan pagiging spiritually blind? Well, let's use our faith more and more. Kasi nakabata yun sa pananampalataya natin. Yung pananampalataya natin kasi yun parang mga mata natin eh. O better still, yun ang pinakaliwanag. Yung mata, masasabi natin yung isipan natin yun eh. Yung pananampalataya, yun yung liwanag na isinasaboy doon sa ating mga mata. Kasi kahit malinaw mata mo, kung madilim, walang gamit yung mata. Ay talaga, you will be groping in the dark. Kasi talagang ang dilim-dilim eh. Walang liwanag kasi. Pero pagka may mata ka, pagka kahit na konti lang liwanag, maaninag mo na eh. Lalo na pagka maliwanag ng maliwanag, pero kung bulag ka, kahit na malinaw ng malinaw, wala kang mangyari. Anyway, the point is, importante yung liwanag, right? Yun yung ating pananampalataya. Sana gamitin natin ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nakikita natin kung ano dapat natin sa palatayanan eh. Tinuturo ng Biblia, salita ng Diyos, ang ating dapat pagbatayan ng buhay natin. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Paano nating may iwasang pagiging spiritually blind? By really using our faith which is based on God's Word. Father June, may ginagawa pa bang himala ang Panginoon ngayon tulad ng ginawa niyang himala noon? Thanks, baby, para sa iyong napakagandang tanong. May mga himala pa bang ginagawa ang Panginoon ngayon tulad ng ginawa niya noon? You bet. Yung himala, napakadepende talaga nun kung nakikita mo yung ginagawa ng Panginoon eh. Kasi kung wala kang pananampalataya, for example, you don't see himala. Really. Kasi ang usapan sa Panginoon, hindi naman, Panginoon, gumawa ka ng himala, mananampalataya ako sa iyo. Hindi ganun. Manampalataya ka at makikita mo mga himala. Ganun yun. Kung kaya, marami bang ginagawa ang Panginoon ng mga himala ngayon tulad ng ginagawa niya noon? Kung ang pinag-uusapan natin dito, pagbuhay ng mga patay, meron pa rin. Pagbabalik mula sa karamdaman, pagkakalusugan, meron pa rin. You know, for example, some very famous healing priests, all over the country and abroad and something. Totoo yun. Hanggang ngayon, pwede pang gawin ng Panginoon yun. Pero, in less spectacular way, for example, yung mga himala ng conversion. For example, just para sa iyo at para sa akin at para sa lahat na gusto makakakita ng himala, first class miracle, magsimba ka. Pero mo yung tinapay na inialay natin, yung kalis ng alak na inialay natin, pagkatapos ng konsagrasyon, katawan at dugo na ni Kristo, si Jesus na po yun, sinasamba na natin yun. The body of Christ. Meaning to say, Jesus Christ Himself is here. Amen. I believe that. Tingnan mo. Kung may pananampalataya, makikita mo yun. Kung wala, parang wafer lang yun, parang alak lang yun, something like that. No. May nangyayari pa bang ganyan? Marami. Kung may pananampalataya tayo. Father John, ano po ba ang dapat kong gawin o sabihin sa taong may mabigat na dinadaanan sa buhay? Thank you, Gilbert, para dito sa tanong mo. Ano bang dapat gawin o sabihin sa isang taong may dinadaanang mabigat sa buhay? Of course, ang dapat nating sabihin sa kapwa natin, ayun, gusto nating marinig kung tayo na ando sa kanyang lugar. Di ba? Do to others what you like others to do to you. Kung mabigat ang kalooban mo, anong gusto mong sabihin sa iyo? Baka matay ka na. Sabi nila, wala ka ng kapag-asa. Sabi nila, hindi naman ganun, no? Siguro gusto mo palakasin ang kalooban mo, etc. Right. Yun ang dapat mong sabihin, yun ang dapat mong gawin, sa kapwa mo. Lalo na,
palakasin mo yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Kasi kung minsan talagang wala na magagawa ang tao, ang Diyos na lamang. Ang may magagawa doon, ano man ang kanyang gagawin doon, yun ang pinakamabuti sa tao. Of course, hindi mo magagawa yun kung ikaw mismo, wala sa iyo yung pananampalatayang gano'n, di ba? Kung kaya nga, i-share natin yung faith natin, ipagdasal natin yung taong yun. Pakipagdasal tayo doon sa taong yun. But the point is, talagang bigyan natin siya ng pag-asa. Bigyan natin siya ng pag-asa. Kasi habang may hininga, may pag-asa. At ang pag-asa natin, si Kristo. Yun ang sabi ng kasulatan, Christ Jesus, our hope. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father June Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863 or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, BPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Tingin niyo po sa ating mga pagbasa dito sa ika-30 linggong ito sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Ang dami pong napaalala sa atin. Unang-una po talaga na itong si Jeremias, pinalalakas yung kalooban ng bayan ng Diyos kasi nakalugmok sila sa kasawian. Talagang lungkot na lungkot sila. Hindi ho, pag-asa nila ang Panginoon na laging tapat, na laging Ama ng Israel. Ganun ho ang Diyos para sa atin. Lagi ho niya tayong kinakalinga. Kung pinahintulutan man niya tayong magdusa dahil sa ating mga kagagawan, o pinahintulutan niya para talagang mas malakas tayo sa pananampalataya sa Kanya, hindi magwawakas sa kalungkutan ang lahat. Hindi ho, siya ay ating mapagmahal na Ama. Si Jesus ho na parito upang bigyan tayo ng buhay na masagana. Kung kaya ho, inaaliw tayo ng salita ng Diyos. Talagang meron tayong pag-asa. Doon sa ikalawang pagbasang narinig natin, ang atin hong dakilang pari ay talaga namang itinatag ng Diyos para mamagitan. Tulad ng mga pari nung una, namamagitan sa bayan ng Diyos. Nag-aalay ng sakripisyo, para sa kanilang mga kasalanan. Of course, si Jesus na ating dakilang pari, hindi siya mag-aalay ng kasalanan para sa kanyang sarili. Wala siyang kasalanan dahil anak siya ng Diyos. Pero talagang magiging ating tagapamagitan siya sa Diyos. Yun nga, isang napaka-importanting katuruan nitong ikalawang pagbasa natin, hindi ho inaangkin itong dangal na ito, itong honor na ito ng pagiging pari, nino man bilang karapatan. No way. Ito ay binibigay ng Diyos sa kanyang tinatawag. Nagpapasalamat ho tayo sa Panginoon. At sana ho lagi natin pagdasal ang mga tinatawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya ng full time. Yung mga vocations, pagiging pari, pagiging religyoso, lalo na pagiging mga misyonaryo, mga katikista. Pagdasal ho natin yung mga iyon. Napakalaki ho ng pangangailangan para sa kanila. Tapos ho dito sa ebanghelyong narinig natin, napakaganda nito. Tayo may pagkakahawig kay Bartimeo, kay Bartimeo. Meron tayong sarili nating kabulagan, meron tayong mga pangailangan, mga kakapusan, para tayong mga beggars, para tayong mga blind beggars, in fact. Hindi ho tayo dapat mawalan ng pag-asa. Si Jesus ho ay ating Panginoon. Siya ho ang Mesyas para sa atin. Sugo ng Diyos para talagang maging tagapagligtas natin. Siya makapagbibigay ng katugunan sa lahat ng ating kasalatan, ng ating mga kasalanan. Kung kaya, huwag tayong manghinawa. Sumigaw tayo sa Kanya. Naririnig niya tayo.
Akala natin hindi tayo dinirinig. Hindi, gusto niya lang tayong marinig, nagtitiwala sa Kanya. At talagang tatawagin niya tayo. Yun ho ang ating Christian vocation. We were called by Jesus, Sana ho talagang maging malinaw ang ating pananaw. Talagang hingin natin sa Kanya, Lord, that I may see again as clearly as before, when I loved you more, when I was more fervent, Kung minsan ho kasi, nagbabalik tayo sa dati nating ugali, pagkatapos ng, ng isang retreat, ng isang recollection, ng isang encounter with God, etc. Kung minsan, parang ang dami-dami nangyayari tuloy. The point is, pwede ho tayong humingi sa Kanya na panumbalikin niyo yung ating paningin, ating pananaw, upang sa ganung paraan, makalakad tayo, ng malulhati sa Kanyang likuran, sumusunod sa Kanyang yapak. Brothers and sisters, gawin ho natin panalangin ng lahat ng mga ito sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal namin Diyos at Ama, salamat po marami sa mga napaalala niyo sa aming mga katotohanan na dapat namin isang buhay para maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan at lalo niyo pagpagpalain. Aba, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga nangangailangan ng aming tulong, lahat ng mga subaybay sa aming palatuntunang Word Made Flesh. Sana po ipagpalain niyo ang bawat isa sa kanila. Ang kanilang mga dinadalang hirap, pagsubok, dalamhati, karamdaman, ay talagang bigyan niyo ng kalutasan sa tayo sa inyong kalooban. Lahat nang tumutulong sa amin, ibig pang tumulong sa amin, ay pagpalain niyo. Lahat nung nandito sa katuparan itong Word Made Flesh program na ito, ay talagang pagpalain niyo sa kanilang mga pangailangan. Ginagawa po namin panalangin ito kasama ng aming inang birhen, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating programa muling Word Made Flesh. Ano po yung naging kalugod-lugod sa inyo, nakapulutan ninyo mga aral na may isa sa buhay ninyo para po kayo mas lalo pang pagpalain. Sana po palaganap ninyo itong ating programa sa inyong mga kaibigan, kasambahay, nandito sa Pilipinas o abroad. Pamalitan niyo po ito sa ganung paraan. Nagiging din kayo ng Word Made Flesh. Shalom po sa inyo lahat. Interested to own the 13 VCD set of Word Made Flesh TV show? Place your orders through text through the following numbers, or you may call Father June Lingad SDB at 823-9263 and 823-9220. Or you may call Word Made Flesh Foundation Incorporated at 527-3952. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.